Noong 2022, biglang nawala sa telebisyon si Glidel Mercado at nagdulot ito ng maraming tanong sa publiko. Nang muli siyang magsalita, ibinahagi niya ang nakakagulat na dahilan ng kanyang pagkawala. Bumagsak ang kanyang timbang hanggang halos 90 pounds, ngunit sa kabila ng sunod-sunod na check-up at laboratory tests, wala umanong makitang sakit ang mga doktor. Ayon mismo kay Glidel, ang dahilan ng kanyang pinagdaanan ay kulam, na umano'y ipinagawa ng isa niyang kamag-anak. Ano nga ba ang buong kwento? Bago natin alamin ang kanyang naging karanasan, balikan muna natin kung paano nagsimula ang kanyang buhay at karera sa showbiz. Si Glidel Mercado o Flordelisa Sanchez Gutierrez sa tunay na buhay ay nagsimula sa showbiz bilang miyembro ng That's Entertainment ni German Moreno. Pagsapit ng dekada 90, nakilala siya bilang isa sa mga sikat na sexy stars at pantasya ng bayan dahil sa kanyang pagganap sa mga pelikulang tulad ng Bikini Watch, Sariwa at Ambisyosa. Nakatambal din niya ang ilan sa mga pinakasikat na leading men noong panahong iyon, kabilang sina Tonton Gutierrez, Gary Estrada, Emilio Garcia at Albert Martinez. Kalaunan, iniwan ni Glidel ang kanyang sexy image upang mag-focus sa mas seryosong pag-arte. Ang desisyong ito ang nagbukas ng mas malalaking oportunidad sa kanyang karera. Noong 1999, napanalunan niya ang Grand Slam Best Supporting Actress para sa pelikulang CD kasama sina Nora Honor at Albert Martinez at tuluyan siyang kinilala bilang isa sa pinakamahusay na dramatic actresses sa bansa. Kasabay ng pag-unlad ng kanyang karera ay ang pag-usbong ng kanyang pag-iibigan kay Tonton Gutierrez. Nagkakilala sina Glidel Mercado at Tonton Gutierrez sa teleseryeng Del Tiero. Noong una, ay wala pang namuong pag-iibigan dahil may non-showbiz boyfriend pa si Glidel at naiilang din siyang mapalapit kay Tonton dahil sa dati niyang hindi pagkakaunawaan kay Annabel Rama na stepmother ni Tonton. Ngunit kalaunan ay nagkaayos din sila ni Annabel at habang tumatagal ang kanilang pagsasama sa trabaho ay unti-unting na-develop ang kanilang pagmamahalan. Matapos ang 6 years na relasyon, ikinasal sila noong March 15, 2004. Ngunit kakaunti ang nakaaalam na muntik pang hindi matuloy ang kanilang kasal. Sa mga panayam nila, inamin ni Glidel at Tonton na ilang araw bago ang kanilang wedding day ay nagkaroon sila ng matinding away. Dahil sa stress ng paghahanda sa kasal at mga maliliit na hindi pagkakaunawaan, umabot pa sa puntong nagsolian sila ng mga gamit at ibinalik pa ni Glidel ang engagement ring. 3 araw silang halos hindi nag-usap. Pareho nilang inisip na baka hindi na matuloy ang kanilang kasal. Ngunit nang lumamig ang kanilang mga ulo, napagtanto nilang hindi nila kayang mawala ang isa't isa. Nagkaayos sila at itinuloy ang kasal. Hanggang ngayon ay isa sila sa pinakamatatag na celebrity couples sa Pilipinas at biniyayaan ng 2 anak na babae. Sa loob ng maraming taon ay naging maayos ang takbo ng kanyang buhay. Aktibo siya sa mga teleserye, pelikula at iba't ibang proyekto. Kilala siya bilang isang mahusay na karakter actress at kontrabida. Wala rin siyang malalaking kontrobersya sa industriya. Ngunit noong 2022 ay dumating ang pagsubok na halos nagpabago sa kanyang buhay. Habang nasa lock-in taping siya, nagsimula siyang makaramdam ng kakaibang sintomas. Madalas siyang kabahan, mabilis ang tibok ng kanyang puso, nanginginig ang kanyang katawan. Ngunit ang pinakamatindi ay ang pagkawala ng kanyang ganang kumain. Hindi niya maipaliwanag kung bakit tila natatakot siyang kumain. Habang lumilipas ang mga linggo, lalo siyang pumayat hanggang sa umabot sa 41 kilos ang kanyang timbang. Nagpunta siya sa iba't ibang doktor at espesyalista. Sumailalim siya sa maraming laboratory examinations, blood tests, ECG at iba pang pagsusuri. Ngunit ayon sa kanya, normal ang lahat ng resulta. Walang tumor, walang impeksyon, walang problema sa kanyang puso. Walang anumang seryosong sakit na makapagpapaliwanag sa kanyang kalagayan. Dahil wala pa ring kasagutan, nagpakonsulta rin siya sa psychiatrist. Sinunod niya ang mga payo ng mga espesyalista, ngunit ayon sa kanya ay hindi pa rin nawawala ang kanyang nararamdaman. Habang lumalala ang kanyang kondisyon, labis ding nag-alala ang kanyang asawa na si Tonton Gutierrez. Sinamahan siya nito sa bawat konsultasyon at ginawa ang lahat upang malaman kung ano ang tunay na dahilan ng kanyang paghihirap. Sa puntong wala nang mahanap na medikal na paliwanag, may nagmungkahi na subukan nilang magpakonsulta sa isang albularyo. Ayon sa personal na salaysay ni Glidel, sinabi umano sa kanya ng albularyo
na hindi ordinaryong sakit ang kanyang dinaranas. Sinabi umanong siya ay biktima ng kulam at ang layunin umano ng gumawa nito ay angkunin ang kanyang buhay. Mahalagang tandaan na ito ay personal na salaysay at paniniwala ni Glidel Mercado. Hanggang sa ngayon, wala pa ring tiyak na medikal na paliwanag kung bakit naranasan ni Glidel ang lahat ng sintomas na iyon. Para sa kanya, malinaw ang kanyang paniniwala na hindi ito ordinaryong karamdaman, kundi isang espiritual na pag-atake na iniugnay niya sa kulam. Ayon kay Glidel, sinabi rin umano ng albularyo na ang nasa likod ng umano'y kulam ay isa niyang kamag-anak. Hindi niya kailanman pinangalanan ang naturang tao. Ibinahagi niya na habang nasa lock-in taping siya ay humingi umano ng tulong pinansyal ang naturang kamag-anak. Handa naman daw siyang tumulong, ngunit dahil sa limitasyon ng lock-in taping ay hindi niya agad na ipadala ang pera sa paraang gusto nito. Doon umano nagsimula ang matinding sama ng loob. Ayon pa kay Glidel, sinabi rin umano sa kanya na matagal nang may galit ang naturang kamag-anak. Nang sumikat umano siya bilang artista, ay doon lamang muling lumapit ang mga ito upang humingi ng tulong. Ayon kay Glidel, sumailalim siya sa serye ng ritual na isinagawa tuwing Martes at Biyernes sa loob ng ilang linggo. Sa kabuuan, umabot ito sa 7 Martes at 7 Biyernes. Noong una, nakiusap pa siya na huwag nang ibalik ang anumang masama sa sinumang gumawa nito dahil ang tanging hiling niya ay gumaling at makabalik sa normal ang kanyang kalusugan. Ngunit sinabi niyang ipinaliwanag umano ng albularyo na kailangan lamang tapusin ang ritual upang maputol ang umano'y ginagawa laban sa kanya. Matapos ang huling ritual, sinabi ni Glidel na unti-unti siyang gumaan ang pakiramdam. Bumalik ang kanyang gana sa pagkain, nadagdagan ang kanyang timbang. Unti-unti rin siyang nagkaroon ng lakas hanggang sa muli siyang makabalik sa normal na pamumuhay. Ibinahagi rin niya na kalaunan ay nabalitaan niyang pumanaw ang kamag-anak na pinaniniwalaan niyang nasa likod ng umano'y kulam. Ayon sa kanya, hindi siya natuwa sa nangyari. Sa halip ay ipinagdasal pa rin niya ang kaluluwa nito dahil kamag-anak pa rin niya ito. Kwento rin niya na minsan ay napanaginipan niya ang naturang kamag-anak na tila humihingi ng tawad. Sa kasalukuyan, maayos na ang kalagayan ni Glidel Mercado. Bagamat paminsan-minsan ay nakararanas pa rin siya ng biglaang kaba. Patuloy siyang nagpapatingin sa mga doktor at pinatatatag ang kanyang pananampalataya sa pamamagitan ng pananalangin. Ano man ang paniniwala ng bawat isa tungkol sa kanyang naging karanasan, hindi maikakailang nalampasan ni Glidel Mercado ang isa sa pinakamabibigat na pagsubok sa kanyang buhay. Hanggang ngayon, nananatili siyang isa sa mga pinakarespetado at pinakamahusay na aktres sa industriya.